Mainit at maalinsangan ng hapon sa Barrio Tabgas, isang lugar na tinatabingan ng kakahuyan at kabundukan. May kabuuang 50 pamilya lang ang naninirahan doon. Tahimik ang buhay sa baryong ito, ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay may mga kwentong paulit-ulit na kinikwento ng matatanda sa mga batang madalas ay hindi naniniwala. Isa sa mga kwentong iyon ay ang tungkol sa daigdig ng mga engkanto. Isang lihim na lugar na hindi basta-bastang makikita ng ordinaryong mga mata. Isa si Mang Ronaldo sa mga hindi kailanman naniwala sa mga ganoong usapin. 51 taong gulang na siya noon. Matipuno pa rin sa kabila ng edad at kilala sa kanilang baryo bilang isang karpentero. Tahimik ang kanyang buhay, ngunit may matinding kuryosidad tungkol sa mga bagay na hindi mapaliwanag. Kung totoo nga ang daigdig ng engkanto, bakit ni isa sa atin walang nakakakita? Tanong ni Mang Ronaldo, isang gabi habang nakatambay sa tindahan ni Aling Susi. Marami nang nawala dito sa baryo, Mang Ron. Tugon ni Felipe, isang binatang magsasaka. Yung tito ko si Damaso, bigla na lang di umuwi pagkagaling sa bundok. Saka yung anak ni Aling Mara, si Joben, 3 araw nang nawala, biglang bumalik tulala at di na nagsasalita. Dagdag pa ni Doro, pinsan ni Felipe. Umiling lang si Mang Ronaldo. Hanggat di ko nakikita, hindi ako naniniwala. Baka may ibang paliwanag lang sa mga yan. Ngunit isang gabi, habang pauwi si Mang Ronaldo mula sa ginawang bahay sa kabilang sityo, may kakaiba siyang naramdaman. Dumaan siya sa likurang bahagi ng Sapa, isang lugar na madalas na pinikiusapan ng mga matatanda na iwasan sa dapit hapon. Tahimik ang paligid, ngunit tunog ng kuliglig at hampas ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Biglang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Napahinto si Mang Ronaldo. Tinignan niya ang paligid. Wala namang tao, ngunit hindi mapaliwanag na dahilan. Parang hinihila ang kanyang katawan paakyat sa masukal na bahagi ng bundok. Habang tumatagal, lumalalim ang gabi. Ngunit sa halip na dumilim, napansin niyang ang paligid ay tila mas luminaw, mas matingkad, at ang mga punong kahoy ay tila nag-iba ang anyo. Mas matangkad, mas lunti at tila may buhay. Teka, anong lugar to? Mahinang bulong ni Mang Ronaldo. Humakbang siya papasok sa isang bahagi ng gubat na may bakod ng mga batong bilog at maliliit na puno ng tuyot itim ang dahon. Sa gitna nito ay isang malaking punong akasya na may butas sa paanan. Lumapit si Mang Ronaldo at habang sinusuri ang puno, may biglang liwanag na bumalot sa paligid. Isang matinis na ugong ang narinig niya bago siya tuluyang nahila papasok sa butas ng punong iyon. Pagdilat niya ng mata, wala na siya sa gubat. Nasa isang malawak na kapatagan siya, puno ng mga bulaklak na hindi niya kilala. May mga liwanag na lumulutang sa ere at may mga nilalang na hindi niya mapaliwanag ang itsura. Mapuputi ang balat, makikinis, mahaba ang buhok at may mahahabang tenga. Bakit nandito ako? Tanong ni Mang Ronaldo sa sarili. Lumapit sa kanya ang isa sa mga nilalang. Ikaw ay pinili dahil ikaw ay may pusong naghahanap ng katotohanan. Wika ng engkantong may kulay gintong mata. Ano to, panaginip? Hindi ito panaginip. Nandito ka sa daigdig ng mga engkanto. Hindi na makakilos si Mang Ronaldo habang nakatitig sa nilalang na nasa harapan niya. Ang anyo nito ay taliwas sa lahat ng kanyang inaasahan. Payapa ang muka, banayad ang kilos, ngunit may taglay na kakaibang lakas at presensya. Bakit ako? Tanong ni Mang Ronaldo. Tinig niya'y bahagyang nanginginig. Dahil ikaw ay may matibay na loob. Hindi ka tulad ng ibang karamihan na dumaraan lamang, natatakot at lumiliko. Tinuloy mo ang daan, kaya narito ka ngayon. Sagot ng nilalang na tila babae, ngunit hindi rin ganap na tao. Lumingalinga si Mang Ronaldo. Napansin niyang may iba pang nilalang sa paligid.
Ang ilan ay naglalakad sa hangin, ang iba na may tila naglalakbay gamit ang alon ng liwanag. May mga gusaling yari sa malakristal na bato at mga puno na ang dahon ay tila gawa sa ginto. Lumapit pa sa kanya ang nilalang. Ako ay si Ayaril, tagapagbantay ng lagusan. Ngayon nandito ka na, kailangan mong malaman ang layunin ng iyong pagdating. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Mang Ronaldo. Hindi lahat ng tao ay binibigyan ng pagkakataon na tumapak sa aming mundo. Ngunit tuwing ika-100 taon, isang nilalang mula sa daigdig ng tao ang pinipili upang masilayan ang totoo. At ikaw yun, Mang Ronaldo. Dagdag pa ng nilalang. Muling lumingon si Mang Ronaldo sa paligid. Sa kabila ng ganda ng lugar, naroon pa rin ang kaba sa kanyang dibdib. Paano ako makakabalik? Tanong niya. Makakabalik ka kung gugustuhin mo. Ngunit bago iyon, kailangan maisalin sa iyo ang karunungang ilalaan ng mundo namin para sa inyo. Hindi ito sapilitan, ngunit kapag tinanggap mo, mababago ang buhay mo pagbalik mo sa inyong baryo. Tahimik si Mang Ronaldo, nangibabaw ang dami ng tanong sa kanyang isipan. Tulad ng totoo ba ito? Paano siya napunta doon at anong klaseng karunungan ang tinutukoy ng nilalang? Sa loob ng ilang saglit, dumilim ang paligid. Hindi madilim na gaya ng gabi, kundi tila may ulap na bumalot sa kanila. May mga anyong lumilitaw, matatandang nilalang na nakasuot ng puting damit na umaagos pa sa lupa. Sabay-sabay silang nagsalita, bagamat hindi gumagalaw ang kanilang bibig. Ronaldo, ang karunungang ibibigay sa iyo ay hindi para sa sarili mong kapakanan. Ito ay upang magpagaling, magbantay at magtaboy ng mga masasamang espiritu. Isa kang magiging tagapamagitan. Napalunok si Ronaldo. Kung yan ang kapalaran ko, tatanggapin ko. Sa mga oras na yon, may sumiklab na liwanag mula sa kanyang dibdib. Parang may apoy na malamig. Dumalo ito sa kanyang mga ugat. Naramdaman niya ang init sa kanyang mga palad. Ang bigat sa kanyang ulunan ay isang uri ng lakas na hindi niya mapaliwanag. Pagdilat ng kanyang mga mata, nasa paanan na siya muli ng punong akasya. Umaga na. Ang mga ibon ay nagsisilaparan at tila isang normal na araw lang iyon. Ngunit alam ni Mang Ronaldo, hindi na siya ang dating siya. Sa kanyang pagbabalik sa baryo, maraming nagtaka. Hindi nila alam kung saan siya nanggaling o bakit 3 araw siyang nawala. Ngunit makalipas lamang ang 1 linggo, napansin ng mga taga-baryo na nag-iba ang kilos ni Mang Ronaldo. Isang gabi, dinala ni Aling Mara ang kanyang apo kay Mang Ronaldo. Hindi po ako naniniwala dati, Mang Ron, pero parang may sumanib na masama sa aking apo. Bigla na lang sumisigaw, tapos hindi na siya kumakain. Hikbi ni Aling Mara. Tahimik lang si Mang Ronaldo. Pinagmasdan ang bata. Inilapat ang kamay sa noo nito at marahang pumikit. May nilalang na lumapit sa kanya. Pinainom niya ito ng pinaghalong tubig na may dahon ng sambong at duhat. Isang kaalamang hindi niya alam dati, ngunit tila kusang pumasok sa kanyang isipan mula nang siya ay bumalik. Pagkalipas ng ilang minuto, ang bata ay biglang naluha at nawalan ng malaya. Ilang saglit lang, nagising ito at muling bumalik sa dati niyang boses at kilos. Nay, nagugutom ako, mahinang sabi ng bata. Naiyak si Aling Mara sa tuwa. Mula noon, kumalat ang balita tungkol kay Mang Ronaldo. Dumagsa ang mga tao mula sa katabing baryo. Ang ilan ay may sakit. Ang iba na may kinatatakutang nilalang na bumabagabag sa kanila. Isang gabi habang nagkakapi si Mang Ronaldo sa ilalim ng punong mangga sa likod ng kanyang bahay, dumaan si Mang Cardo. Pare, totoo ba talaga yung napuntahan mo? Tanong nito habang nagsisindi ng sigarilyo. Hindi ko rin alam anong tawag talaga doon, pero alam ko hindi ito galing sa mundong alam natin. Sagot ni Mang Ronaldo. Bakit ikaw ang napili?
Siguro kasi gusto kong malaman ang totoo. Hindi ako natakot at nang dumating ang pagkakataon, pinili kong pumasok. Umiling si Mang Cardo. Yung iba kasi pati anino lang ng mga nilalang, tinatakbuhan na. Hindi sila anino, Mang Cardo. Nilalang sila at ang ilan sa kanila, hindi lahat masama. Katulad ng tao, may mabuti, may masama. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalong naging matatag ang kakayahan ni Mang Ronaldo. Minsan ay tinatawag siya ni Carolina, ang anak ng kapitan, para gamutin ang lagnat ng kanyang ina. Minsan naman ay sinasamahan siya ni Roman, ang tagabantay ng sapa, sa paghahanap ng mga nawawalang kambing na sinasabing kinuha ng mga nilalang tuwing kabilugan ng buwan. Ngunit isang araw, habang tahimik siyang namimitas ng mga halamang gamot sa tabi ng ilog, muli niyang naramdaman ang kakaibang simoy ng hangin. Ang parehong simoy na naramdaman niya noong unang gabi siya dinala sa daigdig ng mga engkanto. Napalingon si Mang Ronaldo. Wala namang tao, ngunit sa dulo ng pilapil may nakatayong nilalang. Puti ang suot, mahaba ang buhok at may gintong mata. Si Ayarida. Hindi siya lumapit. Tumingin lang ito sa kanya at sa kadahan-dahang naglaho, kasabay ng malamig na ihip ng hangin. Muling nanlamig ang paligid ng tuluyang naglaho si Ayarela. Sa dulo ng pilapil, nananatiling nakatayo si Mang Ronaldo. Nakatitig sa lugar kung saan ito huling nasilayan. Hindi niya maintindihan kung bakit muling nagpakita ang nilalang matapos ang ilang buwan. Kinagabihan, dumalaw si Doro sa bahay ni Mang Ronaldo. May dala itong supot ng saging at tinapay. Pasensya na, Mang Ron. Wala pong ibang tao sa baryo na maasahan namin. Si Felipe, sinusumpong na naman. Kinakausap na naman yung kawayan sa may ilog. Tapos pag uwi, hinimatay. Kinuha ni Mang Ronaldo ang dalang tinapay ni Doro at tumango. Bukas ng umaga pupuntahan natin siya. Pero bago yan, kumuha ka ng 5 dahon ng bayabas at dahon ng makabuhay. Isalang mo sa kumukulong tubig. Ipatong sa ilalim ng higaan niya ngayong gabi. Ganun lang, Mang Ron? Hindi lang yon. Huwag niyo siyang hahayaang muli lumapit sa may ilog. May nilalang doon na nangaakit sa may mahihinang isipan. Kapag hindi natin pinipigilan, baka tuluyan na mawala ang kaluluwa ni Felipe. Kinabukasan, 6:00 pa lang ng umaga, kasama na ni Mang Ronaldo, Senadoro at Aling Mara papunta sa bahay ni Felipe. Nang makarating sila, napansin agad ni Mang Ronaldo ang mabigat na enerhiya sa paligid ng bahay. Tila may malamig na ulap na hindi nakikita, ngunit dama ng balat. Pagpasok nila, naroon si Felipe, nakahiga. Gising ang mga mata ngunit hindi kumikibo. Felipe, mahina at marahang tawag ni Mang Ronaldo. Walang tugon. Maya-maya, kumuha si Mang Ronaldo ng batsyang may tubig at nilagyan ng 3 patak ng langis mula sa kanyang maliit na garapon. Paghalo niya, lumitaw ang hugis ng isang mahabang nilalang. Parang ahas ngunit may mukha ng matandang babae. Ang tumawid sa isipan mo hindi basta ligaw na kaluluwa. Isa itong taga-subaybay ng ilog. Isang engkanto na namimili ng katawan upang gawing daanan. Mabilis niyang dinukot ang isang maliit na supot mula sa kanyang bayong. Nandoon ang durog na dahon ng alibhon at pinatuyong balat ng igos. Isinaboy niya ito sa paligid ng silid at nagdasal ng isang panalangin na tila kusang dumadaloy mula sa kanyang isipan. Ating palayasin ang nilalang na hindi nararapat sa mundong ito. Bumalik ka sa iyong lugar. Iwan mo ang katawang ito. Mariing sambit ni Mang Ronaldo. Napakislot si Felipe. Nagtaas ito ng likod at tila nanginginig ang buong katawan. Maya-maya'y sumigaw ito. Isang malalim at hindi pangkaraniwang tinig. Ngunit patuloy lang sa pagdarasal si Mang Ronaldo hanggang sa unti-unting tumigil sa panginginig si Felipe. At ang mga mata nito ay muling bumalik sa dating anyo. Mang Ronaldo, mahina itong sambit. Lumapit si Aling Mara at niyakap niya ito. Salamat naman, salamat. Tumango lang si Mang Ronaldo. Bantayan niyo siya at wag na wag siyang palalabasin sa dapit hapon. Sa mga sumunod na araw,
lalong dumadami ang mga lumalapit kay Mang Ronaldo. Hindi lang mula sa Tabgas ang mga dumarating, kundi pati na rin sa mga karatig baryo ng Anahawan at San Francisco. Isang gabi, habang nasa ilalim siya ng buwan sa likod ng kanyang bahay, dumalaw si Carolina. May dala itong basket ng prutas. Si mama po, bigla na lang hindi nakakilos ang kanan niyang kamay. Pinaterapi na po namin, pero walang epekto eh. Wika ni Carolina. Dinala mo ba ang gamit niyang unan? Tanong ni Mang Ronaldo. Opo, narito po. Sagot ni Carolina, sabay abot ng puting unan. Inamoy ito ni Mang Ronaldo. Napakunot ang kanyang noo. Hindi karaniwang sakit to. May pumitik ng dasal sa bagay na ito. Hindi ko masasabi kung tao o nilalang, pero malinaw, hindi galing sa katawan ng mama mo ang dahilan ng pagkakaparalisa niya. Hinaplos niya ang unan at muling binigkas ang panalangin. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng lamesa, unti-unting nagpakita ang anyo ng isang babae na may mahahabang kuko at mapupulang mga mata. Pinapadapa niya ang mga alaala ng nakaraan para hindi ito makagalaw sa kasalukuyan. Wika ni Mang Ronaldo. Paano yun? Paano na lang si mama? Tanong ni Carolina. May kasalanang hindi pa napapatawad ang mama mo, Carolina. Kailangan niyang harapin ito para muling gumana ang bahagi ng kanyang katawan. Kinabukasan isinama ni Caroline ang kanyang ina kay Mang Ronaldo. Doon habang pinapahiran ng langis ang kanyang mga daliri, biglang napaiyak ang ina ni Carolina. Hindi ko nabisita ang kapatid ko bago siya namatay. Galit ako noon. Hindi ko siya pinatawad. At ngayon, ako ang parusang hindi makakilos. Walang sinabi si Mang Ronaldo. Tinapik lamang niya ang balikat ng matanda. Simula sa pag-amin, kumaan ang bigat ng espiritu. Makalipas ang ilang araw, bumuti na ang kalagayan ng ina ni Carolina. Muli nang gumalaw ang kanang kamay nito at nakabalik na sa mga gawaing bahay na dati nitong hindi magawa. Laking pasasalamat ng buong pamilya nila kay Mang Ronaldo, kaya't halos gabi-gabi ay may padala sila na pagkain sa kanyang mga prutas, tinapay o kaya'y bagong lutong ulam mula kay Caroline mismo. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng Baryo Tabgas, may panibagong pangamba na sumulpot. Isang madaling araw, habang natutulog pa ang karamihan sa mga taga-baryo, kumalat ang balita na nawala ang kambal na anak ng mag-asawang Roman at Aling Susi. Pinaniniwalaan ng ilang kapitbahay na huling nakita ang kambal malapit sa lumang balon sa may dulo ng sityo. Wala silang ibang pinuntahan kundi dito lang sa paligid. Mababait yung kambal na yun. Luha ang wika ni Aling Susi habang yakap si Roman na hindi halos makapagsalita sa pagkagulat. Naalarma ang buong baryo. Ilang kalalakihan agad ang naghanda ng sulo at sinuyod ang paligid. Sumama si Doro at Felipe sa paghahanap. Maging si Mang Cardo ay nagboluntaryo, bitbit ang kanyang lumang itak. Ika-4 na araw ng paghahanap pero wala pa rin bakas ng kambala. Kinagabihan, si Mang Ronaldo ay tahimik lamang na nakaupo sa tapat ng kanyang bahay. Nakatingin siya sa langit habang tahimik na nagdarasala. Sa tabi niya, nakalatag ang lumang pamalo na yari sa kahoy ng Baraba. Ang pamalong ibinigay sa kanya ng matandang engkanto bago siya binalik sa daigdig ng tao. May biglang malamig na hangin na humaplo sa kanyang batok. Napapikit si Mang Ronaldo sa kanyang harapan. Sa isang liwanag ng buwan, muling lumitaw si Ayarila. May pumasok sa daigdig ng tao na hindi dapat makalabas. Isa siyang bantay ng taksila, nilalang na kumukuha ng mga batang dalisay ang kaluluwa. Wika ng engkanto. Saan ko siya matatagpuan? Sabi naman ni Mang Ronaldo. Nasa ilalim siya ng balon, pero hindi ka basta makakapasok. Kailangan mo ng basbas. Dahan-dahang inilapat ni Ayaril ang kanyang kamay sa noo ni Mang Ronaldo. Muling dumaloy ang liwanag sa katawan niya. Naglaho si Ayaril kasabay ng pagdilim ng ulap sa ibabaw.
Kinabukasan bago pa sumikat ang araw, nagtungo si Mang Ronaldo sa balon. Kasama niya sina Roman, Doro at Felipe. "Sigurado ka ba, Mang Ron, na dito sila?" tanong ni Felipe. Tumango si Mang Ronaldo. "Hindi basta-basta ito. Hindi lang ito simpleng balon." Lumuhod siya sa tapat ng balon at binigkas ang mga salitang hindi niya alam kung saan nagmula, ngunit malinaw sa kanyang isipan. Maya-maya pa biglang umuga ang paligid. Ang dating tuyong balon ay tila sumigaw ng hangin at lumitaw ang isang liwanag mula sa loob nito. Isang daanang parang kuweba ang lumitaw sa ilalim. "Hindi ito para sa inyo. Ako lang ang maaaring pumasok." "Sigurado ka ba?" tanong ni Mang Roman. Hawak ang balikat ni Mang Ronaldo. "Kung hindi ko to gagawin, baka hindi natin makuha ang kambal." Dahan-dahang bumaba si Mang Ronaldo sa lagusan. Madilim sa loob, ngunit ang kanyang katawan ay tila nililiwanagan ng liwanag mula sa loob mismo niya. Ang bawat hakbang ay lumalalim sa lupa. Mas lumalamig ang paligid at mas nararamdaman niya ang presensya ng mga nilalang na nagmamasid sa kanya. Sa dulo ng lagusan, naroon ang isang silid na yari sa ugat ng punong malaki. Sa gitna ng silid, naroon ang dalawang bata, magkayakap, tulog at tila walang kamalay-malay. Sa tabi ng mga bata ay isang nilalang na mahaba ang leeg, kulay itim ang balat at may dilaw na mata. Tumayo ito at nagpakita ng ngiti na puno ng pagkasuklama. "Hindi ka karapat-dapat dito, Ronaldo," wika ng nilalang. "Isoli mo ang mga bata," maring sagot ni Mang Ronaldo. "Hindi sila sa iyo. Malinis ang kanilang kaluluwa. Ang lahi ko'y nabubuhay sa ganitong uri ng lakas." Hindi nagsayang ng salita si Mang Ronaldo. Hinugot niya ang pamalong banaba at biglang lumiyab ito ng bughaw. Kumidlat sa loob ng kuweba at sumugod ang nilalang at sinubukang sakalin si Mang Ronaldo. Ngunit bago pa ito makalapit, hinampas niya ito sa muka. Sumigaw ng sobrang sakit at lumaganap iyon sa loob ng balon. Lumapit si Mang Ronaldo sa kambal at niyakap ang mga bata. Nang mahawakan niya sila, muling sumiklab ang liwanag sa paligid at sa isang iglap, naramdaman niyang bumalik na sila sa ibabaw. Nang magdilat si Mang Ronaldo, nasa tapat na siya ng balon. Hawak pa rin ang kambal na mahimbing pa rin natutulog. Si Miro at si Mira. Lumapit si Roman. Nagyakapan sila ng buong luha ang pamilya. Yumuko si Mang Ronaldo at mahinang bumuntong hininga. "Hindi na ito ang huli. Marami pa silang lagusan." Habang yakap-yakap pa rin ni Roman at Aling Susi ang kambal, humakbang palayo si Mang Ronaldo. Tahimik siyang lumalakad pabalik sa kanyang bahay. Pasan ang bigat ng nalaman niyang katotohanan na hindi lang isa kundi marami pang lagusan sa daigdig ng tao na maaaring daanan ng mga nilalang mula sa kabilang mundo. Pagka-uwi, agad niyang kinuha ang lumang aklat na natagpuan niya noon sa loob ng punong akasya. Isang aklat na puno ng mga simbolo at panalangin na hindi niya nauunawaan dati. Ngunit ngayon tila kusang nababasa ng kanyang isipan. Binuklat niya ito sa isang pahina may lumitaw na bagong guhit. Isang bilog na may 3 linya. Tumuturo sa iba't ibang direksyon, silangan, timog at kanluran. Sa gitna nito ay nakasulat ang salitang tapang, pananampalataya at pagsasakripisyo. Napakunot ang kanyang noo. 3 lagusan, 3 nilalang, 3 pagsubok. Mahinang bulong ni Mang Ronaldo. Kinabukasan tinawag niya sina Doro at Felipe at Mang Cardo. "Kailangan natin bantayan ang bawat sulok ng baryo. Hindi lang ang balon ng daanan." "Paano mo nalaman, Mang Ron?" "May babala mga engkanto. Isa lang ang nilalang na nakita ko pero hindi siya nag-iisa." Nagpasya silang magbantay tuwing gabi. Hinati nila ang baryo sa 4 na bahagi at kada gabi ay may naka-assign na mga bantay. Gumamit sila ng sulo, asina, bawang at mga anting-anting na ibinigay ni Mang Ronaldo. Ngunit makalipas ang 2 linggo, sa kabila ng mahigpit na pagbabantay,
may panibagong insidente na naman. Nawala si Mang Lito, ang mangingisdang laging nangingisda sa ilog sa may bandang kanluran. Walang nakakita kung papaano ito nawala. Naiwan lang ang kanyang bangka na nakasabit sa punong kawayan sa gilid ng nyug. Ang kanyang lambat ay naroon pa rin, puno ng mga isdang patay. "Ano na naman to, Mang Ron?" tanong ni Doro habang hawak ang basang lambat. "Sa ilog na naman?" Tumingin si Mang Ronaldo sa tubig. Ang anyo ng ilog ay tila hindi karaniwan. Masyadong malinaw, masyadong tahimik, at tila maibang mundong sinasalamin sa ilalim nito. Lumuhod siya sa gilid at inusal ang panalangin mula sa kanyang aklat. Maya-maya biglang nabago ang tubig. Sa ilalim nito ay lumitaw ang isang anyo ni Mang Lito. Nakalutang, gising ang mga mata, ngunit tila walang malay. Sa tabi niya, may nilalang na may mga palikpik sa braso. Kulay pilak ang balat at mata ay pula. "Hindi ito basta engkanto, isa itong sirena ng kadiliman. Kumukuha ng hininga ng tao upang manatili sa ibabaw." Anong gagawin natin?" tanong ni Mang Cardo. "Hindi tayo pwedeng sumisid basta-basta. Kailangan ko ng mutya ng tubig mula sa pinagmula ng ilog." Yung bukal sa taas ng bundok," gulat na sabi ni Felipe. Tumango si Mang Ronaldo. Doon nagmumula ang lakas ng ilog. Doon ko ihahalo ang dasal. Mababawi natin si Mang Lito." Kinabukasan ng madaling araw, sabay-sabay silang umakyat sa bundok ng Pangaso. Bitbit ang mga garapon, sulo at ang lumang aklat. Sa gitna ng kagubatan, narating nila ang bukal. Malinaw ang tubig at may liwanag na tila galing sa ilalim. Dahan-dahang inilubog ni Mang Ronaldo ang kanyang garapon sa tubig, sabay bigkas ng panalangin. Lumakas ang ihip ng hangin, kumidlat sa langit kahit walang ulan. Nang mapuno ang garapon, agad silang bumalik sa ilog. Pagdating sa Pampanga, ibinuhos ni Mang Ronaldo ang tubig mula sa bukal sa ibabaw ng ilog, sabay hampas ng pamalong banaba sa hangin. Isang sigaw ang narinig mula sa ilalim ng tubig, malalim at masakit sa pandinig. Lumutang ang katawan ni Mang Lito, hawak kamay ng nilalang, ngunit bago ito tuluyang makawala, muling itinaas ni Mang Ronaldo ang kanyang pamalo at buong lakas na binasag sa ibabaw ng tubig. Pumutok ang liwanag, na ibalik si Mang Lito sa pangpang, ngunit ang nilalang ay hindi tuluyang naglaho. Tumitig ito kay Mang Ronaldo at nagsalita sa isip niya. "Hindi mo kami mapipigilan habang buhay. Isa ka lamang. Kami ay marami." Wika nito. Pagkabigkas nito, naglaho na ito sa ilalim ng tubig at bumalik ang ilog sa katahimikan. Sa sumunod na araw, muli na namang naging mapayapa ang baryo. Ngunit sa puso ni Mang Ronaldo, alam niyang panimula pa lang ang lahat ng ito. Ang baryo ng Tabgas ay nasa gitna ng isang malaking pakikipagsapalaran, isang paglalakbay na hindi lang laban sa mga engkanto, kundi laban din sa takot, pagdududa at kasaysayang matagal nang ibinaona ng panahon. Makalipas ang 3 araw mula nang mailigtas si Mang Lito, muling bumalik ang katahimikan sa baryo ng Tabgas. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi kapayapaan. Ito'y isang uri ng bagyong walang hangin, walang ulan, ngunit may dalang bigat na hindi mapaliwanag. Sa loob ng bahay ni Mang Ronaldo, madalas siyang abutan ng madaling araw na gising. Nakaupo sa harap ng kanyang lumang mesa, binabasa ang aklat na tila patuloy na nagbabago ng laman. Ang mga pahina ay waring nabubuhay. May mga bagong guhit, bagong simbolo, at bagong panalangin na unti-unting lumilitaw kapag may bagong panganib na dumarating. Isang gabi, habang abala siya sa pagsalid ng mga halamang gamot sa bote, biglang kumalabog ang pintuan. "Mang Ronaldo, si Mang Cardo po, kailangan po namin kayo." Agad na bumangon si Mang Ronaldo. Pagbukas niya ng pinto, naroon si Doro. Hingal na hingal, puno ng pawis at putik ang damit. "Anong nangyari?" tanong agad ni Mang Ronaldo.
Nakita po namin si Mang Cardo sa may palayan. Parang wala sa kanyang sarili. Tapos may kinakausap na wala naman po doon. Wala nang tanong-tanong pa si Mang Ronaldo. Kinuha agad niya ang bayong na may lamang pamalo, langis at ilang halamang gamot. Saka sumama kay Doro patungo sa palayan. Pagdating nila sa lugar, naroon si Mang Cardo nakatayo sa gitna ng palayan. Nakataas ang dalawang kamay at paulit-ulit na binibigkas ang mga salitang hindi kilala. Lakdulan, silahan Nimrod. Lakdulan silaha. Hindi yung salita ng tao, bulong ni Mang Ronaldo. Lumapit siya ng malapitan. Nakita niya ang mga mata ni Mang Cardo, pula at tila kumikislap. Ang balat nito'y tila naninilaw. May mga ugat na itim na umaakyat mula sa leeg papunta sa sintido. May sumapi sa kanya. Hindi basta engkanto. Takang-taka naman si Doro. Mga nilalang na naglalakbay sa lahat ng alaala at nakaraan. Hinahanap ang mga lihim na tinatago ng tao para muling buhayin ng sakit. Lumuhod si Mang Ronaldo. Inilatag ang itim na tela sa damuhan at sa ibabaw nito'y inilagay ang 3 dahon ng makahiya, langis ng nyog at pinulbos na balat ng bayawak. Saka niya ito sinindihan gamit ang pulang kandila. Nagsimula siyang magdasala. Maya-maya biglang napasigaw si Mang Cardo. Napaluhod ito at nagsuka ng itim na likido. Lumapit si Doro para tulungan ang kaibigan, pero pinigilan siya ni Mang Ronaldo. Hindi pa tapos, huwag mong gagalawin. Nang humupa ang ihip, tuluyan nang napahiga si Mang Cardo sa damuhan. Habol-habol ang hininga at tulala. Lumapit si Mang Ronaldo at marahang pinatong ang kanyang kamay sa dibdib ni Mang Cardo. Nakaalis na ang nilalang, pero may iniwang mensahe. Nakita ni Mang Ronaldo sa kanyang isipan ang imahe ng isang malaking punong baliktad. Ang ugat ay nasa ulap at ang mga sanga ay nakabaon sa lupa. Anong ibig sabihin nun? Tanong ni Doro. May lugar sa hilagang bahagi ng bundok kung saan ang punong iyon ay nakabaon. Isa iyong lagusan, hindi lamang sa mundo ng engkanto, kundi sa pinakamatandang alaala ng lupa. At doon, naroon ang susunod na panganib. Kinabukasan, nagtipon-tipon sina Mang Ronaldo, Doro, Felipe at Carolina at si Mang Lito sa kanyang bakuran. Pinakita niya sa kanila ang guhit sa aklat, ang punong baliktad. Hindi ito basta kwento lang. Sa lugar na to, sinasabi ng mga engkanto na katago ang ugat ng diwang gising. Isang nilalang na gising lamang tuwing may tao sa baryo na nagsusungit ng galit sa hindi malilimutan. May ganoon bang nilalang? Tanong ni Carolina. Meron. At ang problema sa baryong to, marami tayong kwento ng paghihiganti, away pamilya, at kasalanang di napapatawad. Kaya ang ugat na yun ay buhay. Sabi ni Mang Ronaldo. Nagpasya silang umakyat sa hilagang bahagi ng bundok. Kinabukasan, sa paglalakad nila habang papalalim sila sa gubat, unti-unting nawawala ang mga tunog ng hayop. Walang ibon, walang kuliglig, tanging mga yabag at buntong hininga lang ang maririnig. Parang ayaw tayong papasukin sabi ni Mang Lito. Pagdating nila sa tuktok, tumambad sa kanila ang isang punong napakalaki pero baliktad. Ang mga ugat ay nakatulos sa ulap at ang mga sanga ay nakalubog sa lupa. Sa ilalim nito, may pintuang yari sa bakal na puno ng mga kalawang. Dito sila lumalabas at dito rin natin kailangan tapusin ang lahat. Wika ni Mang Ronaldo at binigkas ang isang lumang dasal na kanyang nakabisa sa may aklat ng engkanto. Ito ang pinakamataas na uri ng dasal upang mawasak ng tuluyan nang sabay-sabay ang 3 lagusan na nakapalibot sa kanilang baryo. Kailangan niyang wasakin ang pintuang nasa harap niya ngayon kung nasaan sila sa harap ng punong baliktad, dahil ito ang pinakaugat at koneksyon ng lahat ng mga nilalang sa kabilang dimensyon. Makalipas lamang ang ilang minuto, nabasag ang bakal na may kalawang na parang malaking pintuan.
Pagkatapos nun, muling tumahimik ang paligid, parang walang nangyari. Gumaan ang ihip ng hangin. Masigla ang presensya sa paligid at animoy na wala na ng tuluyan ang masamang banta sa kanilang mga buhay. Simula noon, naging payapa na ang kanilang lugar. Wala nang nababalitang mga insidenteng kakaiba, mga nabibiktima o sinasaniban. At dahil yun sa ginawa ni Mang Ronaldo, at nag-umpisa ang lahat ng bagay na yun nang siya ay naglakbay sa daigdig ng mga engkanto.